At ayan po mga ka-crypto, meron po tayong anim na matitinding balita rito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, pakita ko lang muna yung anim na mga balita na ito bago natin pag-usapan ang mga ito ng mas detalyado. Ayan, ang ating pinakauna rito ay ang Pilipinas. Yan, ang Philippines among the 10 most bullish countries in crypto. Yan, kasama na po ang Pilipinas sa 10 pinaka-bullish na bansa pagdating sa crypto. At eto naman ang ating pangalawang balita. Meron pong mensahe ang BSP sa financial firms. At ang sabi nila, do not transact with unregistered crypto exchanges. Ayan, nagbigay po sila ng babala na wag daw pong makipag-transact ang mga financial firms sa mga unregistered or ito yung mga walang lisensya na mga crypto exchanges. At eto naman ang ating pangatlong balita rito. Ayan, mukhang siguro pamilyar sa inyo ang taong ito sa larawan na ito. Siya po ay walang iba kundi si Boy Abunda. Siya po ang tinaguriang King of Talk. Ayan. At isa po siyang host at meron po siyang sa isa pong series ay napag-usapan po nila ang PDAX, tungkol sa PDAX at ang money and investing. At ayan, ang pang-apat na natin na balita rito ay ito naman po ay may kaugnayan kay Bitcoin at kay Michael Saylor. Yan, sabi ni Michael Saylor, maski nakakaranas po ang strategy ng unrealized loss, ayon sa kanya ay patuloy pa rin daw po silang bibili kada quarter. Yan, napakatindi. Ang panglimang balita natin dito ay tungkol naman po ito sa isang giant bank. Yan, isang higanting bangko na Goldman Sachs. Yan, si Goldman Sachs ay naglabas po sila or inilabas po nila yung kanilang assets or yung kanilang exposure sa digital currencies na si Bitcoin, Ethereum, XRP at saka Solana. Yan, meron po silang 2.3 billion dollars na halaga ng mga pinagsamang halaga ng mga digital assets na ito. At eto naman ang ating panghuling balita rito. Ito naman ay may kaugnayan pa rin kay Bitcoin at saka kay Jim Cramer, kung saan ay si Jim Cramer ay nahaharap po sa isang backlash. Yan, isang backlash dahil po sa kanyang claim tungkol dito kay Bitcoin. Kaya alamin po natin kung ano ba kasi yung inilabas na pahayag or sinabi ni Jim Cramer tungkol kay Bitcoin. At ayan, balikan po natin ang ating pinakaunang balita rito at pag-usapan po natin ito ng mas malinaw. Ayan mga ka-crypto, hindi na lang tayo basta selfie capital o texting capital na bansa. Sapagkat ngayong taong 2026, official na po na ang Pilipinas ay isa na sa top 10 most bullish countries pagdating sa cryptocurrency sa buong mundo. Rank 9 po tayo mga ka-crypto. Ibig sabihin, mas mataas pa ang kumpiyansa natin sa crypto kaysa sa mga bansang mas mayayaman sa atin. Ayon po sa 2025 Global Crypto Market Sentiment Study ng Crypto Ninjas, ito ang unang pagkakataon na pumasok ang Pinas sa top 10. Ayan. At ang tanong ay bakit? Hindi lang dahil sa hype. Kasama po natin sa listahan ang India, Brazil at saka Vietnam. Pansinin ninyo, mga emerging markets ito. Habang ang ibang bansa, takot pa rin sa volatility, ang mga Pinoy, parang pag-ibig lang yan. Kahit alam nating masakit at pabago-bago ang presyo, sige pa rin. Kasi investment daw.
Pero seryoso lang, bakit nga ba tayo bullish? Sabi po sa study, ginagamit na natin ang crypto sa real-world needs. Hindi na lang ito pang flex sa trading group. Ginagamit natin ito para magpadala ng pera o remittances, pambayad sa digital services at pag-ipon laban sa panghihina ng local currencies. Sa madaling salita, dahil mahirap minsan ang process sa traditional banks, puro requirements, yan, kung saan ay puro requirements, kailangan pa ng barangay clearance, pati birth certificate ng pusa mo. Yan, ang crypto ang siyang naging takbuhan ng marami dahil sa mga requirements na yan. Ngayon, ang forecast ngayong 2026, mas lalong tataas po ang adoption. Bakit? Kasi raw dito sa Pilipinas, bata ang population at halos lahat tayo may smartphone. Imagine, mas mabilis pa nating magets ang blockchain kaysa sa pagpila sa ATM na laging offline. Sabi po ng mga researchers, hindi na wealth o economic maturity ang basehan ng crypto success. Ang driver na ngayon ay necessity o yung tunay na pangangailangan ng mga tao. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung akala mo investment lang yan para yumaman agad, nagkakamali ka. Tool o kasangkapan ito para sa mas madaling buhay. Ang rank 9, yan, rank 9 ang Philippines ngayon. Baka susunod, tayo na ang top 1. Basta tandaan natin, aral muna bago invest para hindi bullish ang wallet mo sa umpisa. Pero bullish it, yan, sa huli dahil na-scam ka. Kaya ingat po sa trade. At ayan, akala mo ba safe ang crypto mo? Well, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP parang nanay mong nalaman na hindi ka naghugas ng pinggan. Galit na galit. Naglabas po sila ng memo. Bawal na makipag-transact ang mga bangko at financial firms sa mga unregistered crypto exchanges. Ibig sabihin, kung ang gamit mong platform ay walang lisensya, para kang nagpautang sa trupa mong bukas na lang ang bayad. Malabo ng mabalik. Ngayon ay bakit po ba biglang naging istrikto itong si BSP? Simple lamang po. Dahil sa money laundering at saka terrorist financing. Yan ang dahilan. Ang crypto kasi, dahil mabilis at digital, paboritong tambayan ng mga scam is life at mga taong ayaw magpakita ng mukha. Sabi ng BSP, bago makipag-partner ang kahit anong financial firm sa isang VASP o Virtual Asset Service Provider, kailangang humingi muna ng resibo. VASP license mula sa BSP at saka CASP license mula sa SEC. No license, no entry. Parang bar lang sa BGC. Pero ang bouncer dito ay ang Anti-Money Laundering Council. Ngayon ay heto po ang plot twist. Noong August 2025, in-extend ng BSP ang moratorium. Ibig sabihin, sarado muna ang pintuan para sa mga bagong lisensya. Kaya kung may mag-approach sa inyong bagong app na next Bitcoin daw pero wala pang lisensya, takbo na. Para yung ex mong nangakong magbabago pero wala namang palang pruweba. Strictly prohibited ang makipag-business sa mga unlicensed platforms, local man o offshore. At ayan, hindi lang ito drawing ha. Bago natapos po ang 2025, pinablock na ng NTC ang mahigit 50 online trading platforms.
Pating yung mga sikat na pangalan gaya ng Interactive Brokers nadamay po sila sa walis tingting ng gobyerno. Ang goal ng SEC at BSP ay syempre walang iba kundi proteksyon. Gusto po nilang siguruhin na ang mga Pinoy ay hindi po magiging financial internal bleeding sa mga app na bigla na lang naglalaho na parang bula. Yan, ngayon ang masasabi ko po rito ay kung ayaw mong maglaho ang pinaghirapan mong pera, check mo muna kung license o lisensyado ang exchange mo. Sa mundo ng crypto, mas mabuti ng maging praning kaysa maging pobre. Tandaan, ang tunay na investment ay yung may basbas ng batas, hindi lang basta hype sa TikTok. Kaya kailangan po natin na maging smart at saka stay safe. Akala nyo ba ay puro celebrities lang ang alam ni Tito Boy? Ngayong 2026, ang King of Talk naging King of Stock and Bonds na rin. Pero teka, bago ka kabahan, hindi ito yung boring na seminar na parang lecture ng math teacher mong laging galit. Ang usapan po dito ay pera, relationships, at kung paano hindi maging broke habang buhay. Ayan, nag-launch po ang PDAX ng bagong series na tinatawag na Tara, Banding Tayo. Hosted by the one and only Boy Abunda. Nagsimula ito nitong February 2 at ang goal, gawing kasing simple ng pag-order ng milk tea ang pag-intindi sa investment. Iniiwasan dito ang mga nosebleed na technical jargon. Ang focus ay real-world stories kung paano po humawak ng pera ang mga tao sa gitna ng hirap at ginhawa. Sabi nga ni Tito Boy, ang wealth daw ay pwedeng peace of mind o freedom. Hindi lang ito basta paramihan ng zero sa bank account. Ngayon ay sino-sino ang mga meron? Una ay nandyan po si Sam YG. Ayan. Akala nyo puro biro lang? Seryoso pala ang lolo ninyo sa government bonds para sa capital preservation. Ibig sabihin gusto niya safe ang pera niya habang lumalaki. Nandyan din si Dayan Medina na nag-share ng kanyang financial struggles. Yes, pati mga celebrity nagkakaroon na rin ng problema sa kanilang budget. Kaya nakaka-relate po tayong lahat. At syempre, para sa mga gustong maging pro, nandito naman si Rendell Chongson para ituro na ang pag-invest ay parang panliligaw, kung saan ay dapat consistent, hindi yung biglang ghosting o puro speculative trading lamang. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang PDAX ay hindi na lang puro Bitcoin. Level up na po sila. Meron na silang tokenized treasury bonds at saka PDAX Gold. Yan. Pwede ka nang bumili ng ginto per gram. Isipin mo, imbis na alahas na isasangla mo rin pagdating ng petsa ng peligro, digital gold na ang hawak mo. May estimate pa nga na ang tokenized asset market dito sa Pilipinas ay aabot daw ng $60 billion pagdating ng taong 2030. Kaya napakaraming barya po niyan, mga ka-crypto. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kung feeling mo ay hanggang tingin ka lang sa presyo ng bilihin, mga panahon na para makinig dito kay Tito Boy. Ang pagyaman, nagsisimula sa tamang impormasyon at tamang bonding sa pera. Matuto habang may oras pa, dahil ang perang hindi inaalagaan, parang ex mong mabilis makahanap ng iba. Naglalaho na lang bigla.
At ayan naman ang ating sunod na balita kung saan ay may kaugnayan kay Michael Saylor at Bitcoin. Yan, akala nyo ba kayo lang ang stress sa portfolio ninyo? Pwes, pakinggan nyo si Michael Saylor. Habang ang marami ay nagpapanik na sa pagpula ng market, ang MicroStrategy Chairman, chill lang. Kahit na may tinatawag silang unrealized loss na umaabot ng $5.1 billion, yes, billion with a B, ang sagot lang niya ay HODL. Wala raw silang balak magbenta. At sa katunayan, balak pa nilang bumili ng bumili. Maraming nagtatanong, hindi ba sila mababangkrap niyan? O baka raw ma-force liquidate sila? Ayan, liquidate sila. Sabi po ni Saylor, malabo pa yan sa sabaw ng nilaga. Para raw silang maliquidate, yan, para sila raw ay maliquidate, kailangang bumagsak si Bitcoin sa $8,000 at manatili dito hanggang taong 2032. Kaya yan, $8,000. Parang sinabi mo na ring babalik tayo sa panahon na wala pang TikTok. Napakababa ng credit risk nila dahil may reserve silang cash na tatagal ng 2.5 taon para pambayad sa utang at saka dividends. Ang net leverage ratio nila mas matatag pa sa mga average investment grade companies sa paligid. Yan, hindi lang po basta hold ang kanilang plano, kundi buy the dip every quarter. Nitong February 2 hanggang 8 lang, humirit pa sila ng 1,142 BTC. Ang average price nila ay nasa $76,056. Kaya kahit mukhang talo sila sa papel ngayon, tingin ni Saylor, digital capital ito na mas malakas pa sa gold, stocks at saka real estate. Para sa kanya, ang volatility ay normal lamang. Parang mood swings ng ex mo. Kailangan mo lang sanayin ang sarili mo. Inamin din niya na ang MSTR stock ay medyo bumpy ang ride dahil sa Bitcoin pullback. Nitong huling 4 na buwan, talagang naging unprecedented ang drawdown. Pero wag ka, nag-post din ito ng 25% gain sa loob lang ng isang araw kamakailan. Ang MSTR daw ay mas liquid pa sa Mag 7 stocks. Ibig sabihin, mabilis pasukin at mabilis labasan ng pera. Sa dami ng options interest, talagang ito ang sentro ng aksyon sa Wall Street ngayon pagdating po sa crypto exposure. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa susunod na 4 hanggang 8 taon, tatalunin ng Bitcoin ang S&P 500 ng 2 hanggang 3 beses. Ayan ay base po sa aking opinion lamang. Hindi po siya naniniwala. Ayan, hindi po ako naniniwala sa floor price na $60,000 base sa production cost ng mga miners. Yan, ang tunay po na magpapaangat kay Bitcoin ay ang pagpasok ng mga malalaking bangko at saka institutional credit. Kaya para po sa mga naghihintay na sumuko itong si Saylor, mga maputi na ang buhok ninyo. Bumibili pa rin po siya at hindi po siya handang sumuko. At ayan, dito naman po tayo sa balitang ito na may kaugnayan kay Bitcoin, Ethereum, XRP at saka Solana at sa giant bank na si Goldman Sachs. Ayan, akala nyo ba puro traditional lang ang Goldman Sachs? Well, nagising po ang lahat ngayong February nitong nakalipas po na February 10, 2026. Sapagkat ang banking giant na ito ay may $3.5 trillion na assets. Naglabas po sila ng kanilang fourth quarter 13F
filing. At ang laman, isa pong malupit na $2.36 billion exposure sa crypto. Hindi na lang ito testing the waters. Para na silang tumalon sa dagat ng walang salbabida. Hatiin natin ang bilyong-bilyong dolyar na yan. Ang paborito po nilang anak ay si Bitcoin na may $1.1 billion. Ayan. Pero ang talagang ikinagulat ng mga analyst at pati na rin si Simon Didek ng Moonrock Capital ay ang kanilang Ethereum position na nasa $1 billion. Isipin po ninyo, halos patay na ang laki ng Bitcoin at kanilang Ethereum. Ayan, halos pantay. Ayan, halos pantay na po pala. Ayan, yung nabanggit ko kanina, halos patay. Ayan, halos pantay po pala ang laki ng kanilang Bitcoin at saka Ethereum holdings. Ayan, para itong lola mo na bumili ng bigas, pero kalahati ng sako at puro kape. Medyo kakaiba sa conservative portfolio na karaniwang sumusunod sa market cap. Bullish ba sila sa Ethereum? Mukhang oo. Yan, hindi rin po sila nagpahuli sa ibang mga coins. May hawak na rin po silang $153 million kay XRP at saka $108 million kay Solana. Sabi nga ni Sisay ng Binance, tumaas ito ng 15% kumpara sa nakaraang quarter. Kahit na 0.33% lang ito ng kabuuan nilang investment, ang growth rate ang siyang nakakatakot. Para itong diet mo, isang kurot lang ng cake nung una, pero ngayon isang slice na ang kinakain mo bawat quarter. Sa laki ng Goldman, ang isang slice na yan ay bilyong-bilyong dolyar na. Ngayon ay bakit ngayon ito lumalabas? Kasabay kasi ito ng mainit na usapan sa White House tungkol sa stablecoin yield. Oo, magkatabi na sa upuan ang mga traditional banks at saka crypto firms para magkasundo. At teka, ang CEO po, ang CEO nilang si David Solomon, naka-schedule na rin po siyang magsalita sa World Liberty Forum sa Palm Beach, kasama ang mga Trump brothers. Hindi na lang sila nanunod sa gilid. Sila na po ang bida sa court. Ngayon ang bottom line, ang pinakamalaking bangko sa mundo ay dahan-dahang kinakain ang crypto market. Kung dati ay tinitingnan lang nila ito bilang experiment, ngayon ay bahagi na ito ng kanilang bilyong-bilyong balance sheet. Ang tanong, kung ang Goldman Sachs ay bumibili na, ikaw ba ay nanunood pa rin? Ayan, hanggang sa susunod na balita, keep your eyes on the charts. Kaya marami pong salamat sa panunood.